Magandang araw, classmates. So ngayon ay mag-aaral tayo tungkol sa circuit. So itong gagamitin natin ngayon ay isang simulation. Ang link para sa simulation na ito ay ilalagay ko na lang mamaya sa description. Maaari mo itong magamit sa tablet o kahit sa cellphone mo. So kahit sa computer din o sa laptop, pwede mong gamitin itong link na to. So user-friendly siya at magagamit mo siya kahit saan. Kailangan mo lang ng kahit mahinang data o kaya naman ay sandaling connection sa wifi at magagamit mo na siya. So una, alamin natin o magbalik tanaw tayo kung ano ba talaga ang isang circuit. So circuit by definition, in simple term, is a path of electricity from the power source going to the load and back to the power source through a wire or a path. So, using the simulation o gamit itong simulation na ito ay gagawa tayo ng isang circuit. So, alamin muna natin ano ba yung mga components o ano-ano yung mga bumubuo sa isang circuit. So, syempre, meron tayong wire or path o yung daanan ng kuryente. Meron din tayong battery or power source o yung pinagmumulan ng kuryente. Meron din tayong light bulb or load na gumagamit ng kuryente. Siyempre, meron tayong switch na kumokontrol ng daloy ng kuryente sa wire. So, sa pamamagitan ng simulation na ito, gagawa tayo ng isang schema or schematic ng simpleng circuit. Ito rin ang simpleng circuit na bumubuo sa isang flashlight o lente. So, simulan na natin ang paggawa ng circuit gamit itong simulation ito. Oo nga pala, itong mga to ay mga simbolo kung ano ang component ng circuit. So, una natin gagawin, madali lang to classmates, no? So, hihilain lang natin o idadrag natin bawat component na gagamitin natin sa paggawa ng isang circuit. So, nakikita natin, meron dalawang pula sa magkabilang dulo. Maaari nating hatakin yan para mapahaba o mapaikli yung wire na gagamitin natin sa pagbuo ng ating circuit. So sa ngayon, pahabain lang natin siya dahil gagawa tayo ng ating circuit. Okay, so para magkaroon tayo ng wire sa baba, kailangan mo lang ay kumuha ulit ng isang wire at idikit, no? Yung dalawang bilog na pula, ipaglalapit lang natin at automatic na silang magdidikit. Ngayon, maaari na nating hatakin pababa yung kabilang dulo ng wire o yung isang bilog na pula para mapababa natin yung wire. Okay, dagdagan pa natin. Okay, sa puntong ito, pwede na tayo maglagay ng battery o yung pinagmumulan ng kuryente. So, ayan. Ganun din, para maidikit natin sila, kinakailangan lang natin ilapit yung dalawang pula. Okay, dagdagan natin ng wire. Okay, paikliin lang natin ng kaunti ito. Ayan, so maaari mong magawa yan para mapaikli yung wire kasi magdadagdag tayo dito ng switch. Ayan, so meron na tayong wire, meron na tayong battery, meron na tayong switch. So ano na lang ang kulang natin? Ang kailangan na lang natin ay load. So bago tayo makapaglagay ng load, dagdagan natin itong wire. At kumuha tayo ng load o light bulb. So, yung light bulb natin sa ngayon ay hindi natin masyadong makita. So, para magalaw natin yan, kailangan natin galawin yung isang bilog na kulay pula. Ayan. So, tutugan natin yung wire para maisara natin yung ating circuit. I-drag natin to. So, ayan, buo na yung ating circuit. Pero, paano natin malalaman kung gumagana siya? Ang kailangan lang natin gawin ay ibaba itong switch. No, na siyang kumukontrol sa daloy ng kuryente
mula sa baterya papunta doon sa ating bombilya. Okay, tingnan natin. Kung gagalaw itong mga kulay asul, ayan, kulay blue na bilog, ay gumagana yung ating circuit. Tingnan nga natin. Okay, dahil gumagalaw siya, yan ay patunay na gumagana yung ating circuit. So, kagaya ng sinabi ko kanina, yung ginamit natin ay mga simbolo. So, syempre, pwede nating pindutin itong o i-click itong isang baterya para mas makita natin, no, ng mas maganda o mas maayos yung kung gumagana ba talaga yung ating circuit. So, kagaya lang din yan kanina, pero mas makulay at mas kaaya-aya sa ating mas kaaya-ayang tignan kapag ganito yung kanyang itsura. So, makikita natin diyan yung baterya, yung switch, yung bombilya. Pag ibinaba natin yung ating switch, makikita natin na may liwanag, no, doon sa ating switch. Pag itinaas natin, wala tayong makikitang liwanag. So, nga pala kids, maidagdag ko na rin, kapag may nakikita tayong liwanag o yung bombilya natin ay may liwanag, ang tawag diyan ay closed circuit. Dahil yung daloy ng kuryente ay hindi napuputol o nakasara o nakababa yung ating switch. Kaya siya tinawag na closed circuit. Ngayon, kung itataas natin siya at hindi na gumagana yung bombilya o wala ng liwanag mula sa bombilya at bukas, no? Nakikita natin bukas o hindi na dumadaloy yung kuryente mula sa ating baterya papunta sa ating bombilya, iyan naman ay tinatawag na open circuit. So, yun ang pinagkaiba ng open circuit at closed circuit. Kapag closed circuit, ang bombilya ay may liwanag. Kapag ito naman ay open circuit, ang bombilya ay walang liwanag. So, yun lamang ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Sana nagustuhan nyo yung ating maikling video. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating channel. Yun muna, muli, magkita-kita tayo sa panibagong pag-aaralan natin. Goodbye kids, salamat.